medyo mainit. Mainit sa binti itong ating makina. May mga nagbabike ko. Ganda na ang tanawin, ano? Sarap sa mata. Thank you po. Guys, nandito na tayo sa barko. Ayan, ito yung ating motor. Mamaya itatali yan. Yun, tayo pa lang nandito. Ayan tayong kape. Alright guys, dito tayo nag-exit sa Sukat. Ayan, dito na tayo nakapag-vlog ulit sa bahay. Ito yung oras ngayon, 1:30 AM. Silipin natin yung ating makina kung meron pa rin leak. Biyahe Mindoro to Manila to Bulacan. Guys, what's up po sa inyo? Welcome to another vlog. So nandito tayo ngayon sa Mindoro. Pabalik tayo ng Maynila. Ayan, dito tayo sa may Socorro, bayan ng Socorro. Ito yung dating vlog natin na nakapag-drone tayo. Ito yung zigzag. So ngayon hindi tayo makakapag-drone kasi ayan, oh, ang sama ng panahon, maambon-ambon, umuulan-ulan. Mag-aalas 5 na ng hapon. Sasama ko lang kayo sa ating biyahe pabalik ng Maynila. So ikukwento ko lang sa inyo kung kamusta na ba itong ating ZX4RR. So ikukwento ko lang sa inyo ulit yung nangyari. So nung natuklasan natin na meron siyang leak, i-report natin siya sa kasa. Tapos ginawa naman agad ng kasa. Yun yung pinakamaganda dun eh. Hindi tayo pinabayaan ng Kawasaki. Tapos yun, sinabay na natin yung second change oil niya. So yun, pagkatapos nga gawin, bumiyahe tayo agad dito sa Mindoro. So malayo-layo din to, 100 kilometers din. Tapos tawid pa tayo ng dagat. So makay pa tayo ng barko sa Batangas Port, papunta dito sa Calapan Port. Tapos tinik ko naman ulit siya pagkatapos nating mabiyahe ng mahabang oras na yun. So yun, swerte, walang tumagas, walang leak doon sa dati niya, yung dating sinilip ko kung saan yung parting kaliwa, doon siya nagkaroon ng leak. Ang sabi naman ng kasa, kapag nag-leak ulit, i-report lang ulit tapos ibalik sa kanila. Titingnan nila kung ano yung magandang magagawa pa nila. Kasi ang ginawa dito, wait lang, maluwak. Nagpasan lang natin to. Kasi ang ginawa dito ng kasa, nagano sila, ni-reseal nila. Tinek naman nila yung gasket natin, head gasket, okay pa naman. Nasabi ko na rin ito sa ating video, sa unang vlog natin tungkol dito sa ating leak, dito sa ating head gasket. So ayun, nung ni-reseal nila, hanggang ngayon wala pa namang tagas. Oh, ano nangyari? Oops, dahan-dahan tayo. Kaya pala may tinuturo sila doon, yung mga brother natin doon. May aberya. Siguro nasiraan ng gulong. Kala ko kung ano yung tinuturo eh. Thank you sa inyo mga brother. Shout out sa inyo. Dito yan sa may Socorro Zigzag. So pagbalik natin ng Bulacan mamaya, siguro mga alauna na madaling araw tayo makakabalik ng Bulacan, makakarating sa bahay. So mamaya check natin yung ating makina kung meron pa siyang leak. So at least diba, para dun sa mga nag-comment at saka dun sa mga nagbabalak bumili nitong ZX4RR, makikita natin at masusubukan natin talagang solid ba yung pagkakagawa ng kasa sa ating ZX4RR. May nag-comment kasi na nagbabalak bumili dun sa dito sa ating YouTube. Yun nga, parang dismayado siya pala na ganito nga, may issue nga itong ating ZX4RR. So para sa akin, hindi naman lahat siguro ng sasakyan perfect. Hindi lahat ng motor perfect. Kahit brand nyo pa, talagang minsan may lalabas talaga na problema. Ang pinakamaganda lang kasi doon, yung kasa natin hindi tayo pinapabayaan. Hindi tayo pinabayaan ng Kawasaki. So ang gagawin lang natin, i-report lang natin sa kanila, sa kasa natin. Tapos gagawin nila.
Eh wala eh, ganito yung nakuha nating unit eh. Tsaka hindi naman tayo nagsisisi kahit na ganito yung nangyari, kahit na may isyong ganito. Kasi nga yun nga, may ano naman eh, may paraan naman eh. Hindi naman siya talagang sira. Sabi nga din ng ibang nag-comment, hindi naman daw ano, hindi naman siya major issue. Kumbaga minor issue lang, at saka yun nga, nagagawa ng paraan. Nakita nyo naman oh, galing pa ako ng Bulacan, nandito ako sa Mindoro ngayon. Wala namang nangyari sa big bike natin, kahit na na-reseal na siya, na-resealant yung ating ano, head gasket. Tapos ngayon, di ba, hanggang dito oh, pabalik na tayo ng Bulacan. Tinan nyo naman yung takbo natin oh. Smooth lang. O, check natin yung odo natin oh, 4,160. So nung nagpa-change oil ako, nasa 3,600 yata o 3,700 yung ating odo. So ngayon 4,160 na, wala namang nangyaring aberya sa atin. Saka kwento ko lang din sa inyo guys, bago pa ako bumili nitong ZX4RR, eh aware na ako dun sa issue niya sa head gasket oil leak. So ayun, nag-take tayo ng risk, kahit na alam nating may issue talaga itong Ninja ZX4RR. Eh nakita naman natin na meron talaga silang remedyo, yung mga mekaniko tsaka yung kasa. May mga nag-comment kasi dun sa mga sinesearch natin na nagagawan talaga ng paraan, at saka hindi siya major issue, minor issue lang. Nasa inyo naman yan guys kung bibili pa rin kayo nitong unit na ito, nitong big bike na ito. Sa akin kasi talagang gusto ko to eh. Sabi nga nung isa nag-comment doon, kung ano yung gusto mo, mapa China, mapa Japan man yan, basta gusto mo, kahit ano pang issue nyan, kahit anong meron pang issue meron dyan, basta gusto mo, bilhin mo, diba? Yun yung makakapagpasaya sa atin eh. Eh yung mga issue na ganito, may nagagawa naman ng paraan, kaya okay lang yan. Mahalaga masaya tayo, diba? Gaya nito, umuulan na oh. Ito lang hindi masaya, umuulan. Mamaya magkakapote na tayo. Eh mukhang mahina pa naman eh. Kaya pa naman. Isang oras kalahati na lang siguro yung ating mumotorin o babyahihin papunta dun sa Palapad Port, simula dito sa ating location. Wow, grabe dulas nyo no. May bato na, basa pa. Kine-check ko yung camera ko, baka mamaya nakapatay. Oy, walang ulan dito. Gagabihin na tayo mamaya sa expressway. Napakaraming aksidente diyan sa may Star Tollway, tapos diyan sa may SLEX, kasi dun yung daan natin eh. Ginagawa kasi yung ano dyan, expressway, so may mga barrier. So kadalasan nakikita ko mga bumabangga sila sa barrier, mga 4 wheels. Tapos may mga karambola din ako nakita sa Facebook. Naku po. Tapos gabi pa tayo magbibiyahe. Kala na mamaya, ingat na lang tayo. Doble ingat tayo sa pagdaan sa mga ano, expressway. Tanawin ano, sarap sa mata. Uy, tinataktak, wala siguro gasolina. Ganun yung technique kapag naubusan ng gasolina eh.
tinataktak. Guys, medyo mainit sa binti itong ating makina. Ginagawa ko, binubuko ko lang ng ganyan para sumingaw yung hangin. Mainit pagka nababad ka. May mga nagbabike ko. Nakahawak sila dun sa parang kuliglig. Tama ba yung pang-araro? Bomba daw. Ingat kayo. Uy. Ingat kayo guys sa pagbabike. Mga batang Buti na lang po sa window 1. Thank you po. Ay, okay po. Doon pala tayo sa window 1. Bili tayo na. Hello po. Ano na lang po? Crunchy chicken sandwich pa yun? Okay po. Thank you po. Kasya pa kaya? Hindi na. Ito na lang. Ipit ko ulit sa dyan. Bumili tayo ng burger. Chicken burger pa daw. Para hindi na tayo bibili sa barko. Kape na lang siguro yung bili natin sa barko mamaya. Meron pa naman akong baon, bibingka. Kaso lang parang nakakasawa din Ilang araw kasing yun ang pagkain ko, mga kakanin Guys, nandito na tayo sa barko. Ayan ito yung ating motor. Mamaya itatali yan. Yun, tayo pa lang nandito. Laki ng barko natin, Starlight yung nasakyan natin. Wait lang daw yung mga motor. Panoorin muna natin sila. Grabe, ang laki ng alon kanina. Yun o. Kami naman. Alright, baba tayo. Yeah. Yun. Ang laki ng alon kanina, grabe. Nahilo-hilo rin ako Hanap muna tayo ng siguro 7-Eleven. Magkakape muna tayo. Yeah. So kailangan bago tayo mag-expressway magkape muna tayo. Dito tayo sa 7-Eleven. Snack muna tayo. Meron tayong kape. Let's go. Mamaya pagkadating natin sa bahay, check natin yung ating gasket, head gasket kung meron pa ring leak, para mapakita ko sa inyo kung ano na ang sitwasyon nitong ating big bike, itong ating ZX4RR. So dagdag ko lang pala, ang dahilan din ng pagkakalik niya, pagkakaroon ng leak, dahil nga doon sa torque niya, sa mga bolt, yung pinakang cover ng head gasket natin, doon yung maluwag. Kasi yung mga sikip ng bolt niya nasa 3 lang. Itong sa akin kasi dapat daw sabi ng kasa 11.
E3 lang yung ano, yung torque niya. Kaya ayun, nagkaroon tayo ng leak. Yun yung nakitang dahilan ng kaasa ng mga mekaniko ng Kawasaki. Pagasolina muna tayo dito sa Petron saglit. Okay guys, nagsalid lang tayo ng 300 pesos. Ayan o, 5.11 liters din. Antayin lang natin yung sukli. Ayan kibas. Alright, let's go. Okay na yung gasolina natin. Sakto lang. Abot na to hanggang Bulacan, hanggang sa bahay. Balance 140. Alright guys, nasa ano na tayo? Expressway na. Pina-check ko yung camera kung nakailaw, kung naka-on. Madalas kasi nakakalimutan ko, naka-off pala. May mga lubak dito banda. Ingat tayo dito guys, ano na paggabi. Kasi marami lubak dito. Nabuhay ako dun sa kape ng 7-Eleven ha. Kanina inaantok-antok ako. Medium yung nainom natin. Wala kasing small. Bango ah. Amoy Dunkin Donut. Amoy donut. Gano'n. Alright guys, dito tayo nag-exit sa Sukat. Ayun. Doon tayo, papasok tayo dun sa kabilang lane. Yun. Yeah. Alright guys, nakalabas na tayo ng expressway. Ang mauuna pala Sukat, tapos susunod yung Bikutan exit. Checkpoint. Checkpoint to ano? Ay, nasira yung wire. Yung poste. Nasabitan siguro. Buti na lang may naka-duty agad. Duty na pulis at saka taga barangay siguro. Guys, nasa may ano na tayo, Eastwood. Guys, andito na tayo sa bahay. Grabe yung bakbakot natin kanina. Ayan, dito na tayo nakapag vlog ulit sa bahay. Ito yung oras ngayon, 1:30 AM. Darating ko lang. Ayan, pinapakain ko yung aso. So ito yung ano natin, silipin natin yung ating makina kung meron pa ring leak. Kuha lang ko ng flashlight. So ito na yun guys, yan. Liwanag oh. May flashlight ako eh. Saan nababanda yun? Dito. Silipin kung meron pa bang leak. Tapos ang mahabang biyahe. Biyaheng Mindoro to Manila to Bulacan. Ayan. Wala siyang leak. Check natin ulit. Wala naman ako nakikita. So guys, wala ako nakikita ng leak dito. So maayos ang ating makina. Yun o. Yes. So nakita nyo naman guys, maganda yung pagkakasilan ng ating gasket. Ayan o, head gasket.
yun lang guys, pagod na rin tayo, pahinga na tayo. See you sa ating next vlog. Bye bye.